sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, December 8, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Suporta para sa panibagong impeachment complaint, ginagapang na umano kapalit ng pondo mula sa national budget ayon kay Vice President Sara Duterte. ICC warrant laban kay Senador Bato de la Rosa inilabas na umano ayon kay Harry Roque. Roque, may babala. Congressman Sandro Marcos at dating Speaker Martin Romualdez tinawag na hari ng pork barrel sa investigative report. Ombudsman Jesus Crispin Remulla, wala nga bang palalagpasing ebidensya? Giniginaw na ba kayo sa simoy ng Disyembre? Panahon, lalo pang lalamig ayon sa Pag-asa. Sa ibayong dagat, Thailand, naglunsad ng airstrikes laban sa Cambodia dahil sa border dispute. Libo-libong sibilyan lumikas. At sa showbiz, usapang kasalan nila Taylor Swift at Travis Kelce, secret wedding venue, nabunyag na nga ba? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Humirit si Vice President Sara Duterte na may nangyayari na namang umanong negosasyon para maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Kapalit umano ng suporta ng mga mambabatas sa bagong reklamo ay pondo mula sa 2026 national budget. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi na nakakagulat ang plano umanong bagong impeachment complaint laban sa kanya. Tingin ng bise, may kinalaman ito sa napipintong pagpasa sa 2026 national budget. Setyembre nang sabihin ng Senate President noon na si Francis Escudero na ginamit ang pangakong pondo sa mga mambabatas kapalit ng suporta sa nakalipas na impeachment complaint laban kay Duterte at nanggaling umanong pondo sa budget allocation si dating House Speaker Martin Romualdez. Itinanggi ito ni Romualdez. Hirit ni Duterte, ginagamit na naman umanong racket sa kasalukuyang budget process ang impeachment, bagay na sinalag ng ilang kongresista. Mere allegations, pure speculation, hindi ever napag-usapan yun during the budget process. Hindi naman yun part ng any deliberation of any office or program of a government. So ano pa ang ibig niyang sabihin na naging ano na naman ito, bargaining chip na naman ito, kasi tapos na nga yung budget process sa House. Ang what remains is the BICAM. Ayon kina Representatives Antonio Tino at Laila de Lima, ni hindi na pag-uusapan sa Kamara ang anumang refiling para sa impeachment. Pero tila ngayon pa lang ay nais na itong wasakin ng bise para takasan ang accountability. At this point, ano pa lang yan, drawing pa lang yan, kumbaga. And yet, nagsasalita siya as though kasado na ito, no? At meron ng mga kung ano-anong akusasyon. Para inuunahan na naman niya. Pero ang malinaw dito ay meron din siya serious issues of accountability. Yun po ang lagi kong sinasabi na hindi pa siya lusot. Una nang sinabi ni Bayan Chairperson Teddy Casino na naghahanda ng civil society groups na maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa Vice Presidente kapag nag-expire ang one-year ban. Ani Casino, kabilang pa rin sa grounds, ay betrayal of public trust kaugnay sa umunoy manumalyang paggastos ni Duterte sa confidential funds. Noong Hulyo, hinarang ng Korte Suprema ang impeachment trial ni Duterte dahil sa ipinagbabawal na multiple impeachment proceedings laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Pero sinabi rin ng mataas na hukuman, maaaring maghain ng panibagong reklamo pagsapit ng February 6, 2026. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.
Isang buwan matapos ibunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakita na niya ang digital copy ng ICC warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Mismong ang Duterte ally na si Harry Roque ang nagsabing inilabas na nga ang warrant mula sa The Hague. Bagay na itinatanggi naman ng mga otoridad sa Pilipinas. Pero nagbigay na ng babala si Roque kay de la Rosa. Narito ang ating balitang A to Z. 4 na linggo nang absent sa Senado at hindi nagpapakita sa publiko si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos umugong na inilabas na umano ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa kanya. At ngayon, si ex-Duterte spokesperson Harry Roque ang nagsabing umano'y ipinaaresto na nga ang senador at dating PNP chief na inaakusahang punong tagapagpatupad ng Duterte War on Drugs. Sa social media, pinayuhan ni Roque si de la Rosa na magpaposas sa Korte Suprema. Ngunit huwag kailanman magpapadukot sa ICC. Matatandaang iginigiit ng kampo ng mga Duterte na pagkidnap ang ginawa ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang arestuhin noong Marso. Pero ayon sa abogado ni Duterte, wala siyang impormasyon sa umano'y warrant laban kay de la Rosa. Itinatanggi rin ngayon ng Department of Justice at ng Department of Interior and Local Government ang pahayag ni Roque. Habang ang mismong kampo ni de la Rosa, sinabing wala pa silang natatanggap na opisyal na warrant. Dagdag ng abogado ni de la Rosa, ginagamit lang ang senador panglihis ng atensyon ng publiko mula sa flood control scam. Wala namang bagong komento ang ICC ukol sa issue. Si de la Rosa ay nakalista sa ICC document na kapwa salarin ni former President Duterte sa extrajudicial killings kaugnay ng war on drugs. Kung sakaling aarestuhin, tulad ni Duterte, ay sa ICC Detention Center din sa The Hague, Netherlands siya dadalhin para litisin. Mga ka-A to Z, takam na ba sa lechon ngayong darating na Pasko? Muli nga pong iginiit ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na ligtas na ang mga lechonan sa lechon capital La Loma, Quezon City mula sa anumang banta ng African Swine Fever. Nabigyan na umano ng lifting order ng lokal na pamahalaan ang maraming negosyo para muling makapagbukas matapos pumasa sa mga regulasyon ng City Health Department at City Veterinary Department ng lungsod. Ayon sa QCLGU, araw-araw na nagsasagawa ng disinfection ng mga establishmento sa loob ng isang linggo, katuwang ang nabanggit ng mga departamento. Matatanda ang nag-issue ng temporary closure ang lungsod November 13 matapos magpositibo ang marami sa ASF. Unti-unti nang nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin ilang linggo bago magpasko. Kaya ang Pag-asa nag-anunsyo na posibleng bumaba pa hanggang 7.9 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa sa pagpasok po yan ng Enero at Pebrero 2026. Ayon sa Weather Bureau, peak season ng amihan ng unang 2 buwan taon-taon, kaya asahan na mas malamig sa panahong ito. Asahan din ang tinatawag na cold surges o yung bigla ang lamig sa maraming lugar. Pero babala ng Pag-asa, posible ring magkaroon ng frost o yung pagkakaroon ng manipis na pagyeyelo, lalo na sa malalamig at matataas na lugar na maaaring makaapekto naman sa mga pananim at magsasaka. Naasahan namang tatama rin sa bansa ang isang short-lived La Nina na tatagal ng hanggang 6 na buwan. So mas lalamig pa po sa mga susunod na weeks and months. So around between 11.4 to 14.3 po yung lowest temperature na forecasted ng Pag-asa ngayong December. And then between 7.9 to 11.8, yan po yung mga possible na mga lowest temperature na pina-forecast po ng Pag-asa mula January up to February 2026. Abiso po mga ka-A to Z, magkakaroon ng panibagong dagdag presyo
sa litro ng gasolina ngayong Martes. Sa abiso ng kumpanya ng mga langis, nasa piso at 20 sentimos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Pero good news dahil wala namang galawan sa presyo ng diesel at kerosene. Ayon sa mga ulat, nakakaapekto ang gulo sa Ukraine na umaatake sa oil infrastructure ng Russia at tumitinding tensyon sa pagitan ng USA at Venezuela. Kasama na rito ang sobrang supply ng krudo sa world market na nagdudulot ng pressure sa presyo. Kaya kung gasolina ang sasakyan, sana makapagpakarga pa po. Pinag-aaralan ng pamahalaan ang panukalang itaas sa 50 kilowatt-hour kada buwan ang libreng konsumo ng kuryente para sa mga pamilyang sakop ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay Energy Assistant Secretary Mylene Capongcol, kapag naaprubahan to, halos wala nang babayarin ang benepisaryo maliban sa 5 pisong membership. Nagmula ang panukala matapos lumabas na nasa 300,000 lang o 7% ng mahigit 3 milyong kwalipikadong pamilyang 4Ps ang nagpaparehistro para makuha ang subsidiya. Git ng DOE, mababa ang registration dahil sa mahabang requirements at layo ng mga distribution utilities sa ilang lugar. Bagamat nilinaw na ng DOE na hindi pa pinalang panukala, target nito ang mas maraming pamilya na maka-avail ng Lifeline Subsidy Program. Nakita natin na yung pinaka-major cause ng low registration rate ay yung registration requirement. Kasi kung nasa malayo kang lugar, yung distribution utility, gagastos ka pa. Pumataw sa National Costume Competition ng pambato ng Pilipinas sa Miss Cosmo 2025 na si Chelsea Fernandez. Suot ang makulay at buhay na carnival costume inspired by the mythical bird Sarimanok ng mga Maranao sa Mindanao. Kaya naman angat na angat sa stage ang ganda ng pambato ng Pilipinas. Disenyo ni ER Stephen Alvaro ang naturang costume na layong ipakita sa buong mundo ang galing at husay ng Filipino artistry. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nirepresenta ni Fernandez ang Pilipinas sa international stage. Matatanda ang si Chelsea din ng pambato ng bansa sa Miss Globe 2022 kung saan nakapasok siya sa top 15. Gaganapin ang Miss Cosmo Coronation sa December 20 sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Good luck, Philippines! Susunod, Ombudsman Remulla, nangakong walang palalagpasing ebidensya sa gumugulong na investigasyon sa anomalya sa infra projects. Representatives of Marcos at Romualdez tinawag na pork barrel kings ng PCIJ report. At sa ibayong balita, Thailand nag-launch ng airstrike laban sa Cambodia. Isang sundalong Thai patay. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Panibagong driver ang sinuspindi ang lisensya ng 70 araw matapos ang panibagong insidente ng paglabag sa batas trapiko na nauwi sa aksidente. Madaling araw nga nitong Lunes, December 8, nakunan sa dashcam ng isang netizen motorist ang iligal na pag-counterflow ng isang SUV driver sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue, Quezon City. Sa pool nito ang isang motorsiklo na nasa central lane. Nadamay din sa aksidente ang dalawa pang sasakyan dahil sa bigla ang pagpreno upang maiwasan ang salpukan. Inilagay na ng Land Transportation Office sa under alarm ang sasakyan at pinagpapaliwanag ang driver. Paalala muli sa ating mga motorista, sundin ang batas trapiko at magdoble ingat po lalo na ngayong holiday season. Nangako si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na walang palalagpasing ebidensya sa infra-budget anomalies. Kahit pa madawit sina Presidential son at Congressman Sandro Marcos maging dating Speaker Martin Romualdez. Samantala, pinangalanan naman ng isang investigative news agency sina Marcos at Romualdez bilang umano'y mga hari ng pork barrel funds. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano.
Follow the evidence. Yan ang diretsahang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa panayam ng broadcaster na si Karen Davila. Kaugnay ito ng report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na nagtuturo kina Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez bilang umano'y pork barrel kings. Where the evidence leads us, we will have to go. Hindi na kami mamimili niyan. Where the evidence leads us, we will go there. We will bring it to the proper forum. Ayon sa PCIJ, mula 2023 hanggang 2025, napunta umano kina Marcos at Romualdez ang halos 1.2 trillion pesos na allocable funds na tinawag na bagong uri ng pork barrel. Ayon pa sa PCIJ, ang naturang pondo ay galing sa ehekutibo at pinakamalaking bahagi nito napunta sa Presidential Son sa halagang 15.8 billion pesos, habang 14.4 billion pesos naman sa pinsan ng Pangulo na si Romualdez. Nangako si Remulla na walang papanigan, maging ang kanyang kapwa Caviteño na si dating Senador Bong Revilla na inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan na. I've been a leader all my life and I have to make hard decisions. That's part of leadership eh. Neutral. Family's political interest, it can suffer a bit. Hindi natin alam ang extent ng it will damage us or not. But nagsasuffer yung relationships. This is life. It's real life and it's for the country. Ano yan eh, nasa hierarchy of values namin yan. Bansa muna. Ayon kay Remulla, gumugulong na ang case build-up at malalimang investigasyon kina Revilla. Gayon din kina Senators Francis Escudero at Mark Villar at former Senators Nancy Binay at Grace Poe, kaugnay pa rin sa umano'y anomalya sa flood control projects. The Villars sources tell me have felt pinag-iinitan sila ng gobyernong ito. Hindi naman. Kaya lang wala kasing, ano yan eh, naging manhid na yung tao kasi sa mga issue ng corruption sa maraming tao. And yung meron naman mga tao, they do corruption with impunity. We will not invent anything here. Wala kami iimbentohin dito. Everything will be about evidence. Paliwanag pa ni Remulla, may mga sinusuri na silang ebidensya ukol kay Villar, kabilang noong panahong kalihim pa ito ng Department of Public Works and Highways. Nang tanungin naman kung may lalabas ng warrant of arrest laban sa sino man sa mga isinasangkot na senador bago magpasko. Posible. That's posible. O baka next week. Una nang itinanggi ni Escudero, Binay at Poe ang mga alegasyon habang sinabi naman ni Villar na walang basehan ang mga akusasyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Samantala, iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila artificial intelligence o AI ang inilalabas sa serye ng video statements ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa panayam kay Remulla, hindi na umano tugma sa bigkas ni Ko at ang dami ng edited cuts umano sa mga videos nito na anyay baka may tinatago. Anyad, hindi dapat hati-hati ang mga pahayag ni Ko kung talagang seryoso siyang makipagtulungan at magbunyag ng buong katotohanan. Patuloy naman daw ang na iniimbestigahan ang lahat ng naging pahayag ni Ko laban sa administrasyon. Sa ibang balita, iniutos ng Philippine National Police ang malawakang investigasyon sa pagpatay sa broadcaster na naging municipal councilor na si Jerry Campos sa Surigao del Sur. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., bagamat nadakip ng 42 anyos na suspect sa pamamaril, kailangan matukoy ang motibo at posibleng kasabwat sa insidente. Ayon sa report, sinaksak si Campos habang naglalakad malapit sa isang gasoline station sa Santa Cruz nitong Sabado, December 6. Bago pumasok ng politika, matagal ng broadcaster si Campos na dating director ng RMN Butuan at manager ng Radyo Serbato. Maapela naman ng PNP sa mga residente na ipagbigay alam ang anumang impormasyon na makatutulong sa investigasyon. Ipinatupad ng Pasig City ang ordinansa nagbabawal sa lahat ng uri ng gambling advertising sa mga pampublikong lugar sa lungsod. Sa FB post ni Mayor Vico Soto, sinabi niyang sakop ng ordinansa na sinulat ni Councilor Paul Senogat ang pagtatanggal ng mga billboard, signage at sponsorship ng mga kumpanya ng pasugalan. Git ni Soto, limitado ang kapangyarihan ng LGU lalo na sa national o online platform pero
malaking hakbang ang pagbabawal ng mga anunsyo sa lungsod, lalo't marami anyang nasira ang buhay dahil sa active play gambling games. Samantala, inutusan nga ng Korte Suprema ang ehekutibo na isauli sa PhilHealth ang 60 billion pesos na sobrang pondo sa 2026 national budget. Ayon sa PhilHealth, malaking tulong to sa pagpapalawak ng benepisyo at pagpapabuti ng serbisyo. Pero hamon din dahil kailangang patunayan ang tiwala ng publiko. Aabot sa 113 billion pesos ang total allocation ng PhilHealth sa susunod na taon, kasama na ang 53 billion pesos na government subsidy. Nag-launch ng airstrikes ang Thailand sa boundary nito sa Cambodia matapos umanong barilin ng tropa ng Cambodia ang mga sundalong Thai sa Ubon Ratchathani na ikinamatay na isang sundalo at ikinasugat ng 4 pang tauhan. Sa video mula sa first post, sinabi ng Thai Army na gumamit sila ng eroplano para tumama sa military targets ng Cambodia at pigilin pa ang mga pag-atake. Pero tugon naman ng Cambodia, Thailand umano ang unang nagbaril sa mga lugar at walang gantihan na naganap. Kita sa video at mga larawan na nagtakbuhan ng mga estudyante sa isang paaralan sa Cambodia na naapektuhan ng mga palitan ng putukan. Kita rin ang epekto ng mga pagsabog sa mga paaralan. Sa pahayag, agad na kinundena ng Kingdom of Cambodia ang military aggression ng Thailand sa territory border ng dalawang bansa. Abot sa 35,000 na mga apektadong residente sa border ang nagsilikas para sa kanilang seguridad at kaligtasan. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Taylor Swift at fiancé na si Travis Kelce magpapakasal na sa 2026. At Katy Perry at dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau may pa-hard launch na nga ba hinggil sa estado ng kanilang relasyon. Manatiling nakatutok kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Handang-handa na talaga ang celebrity couple na sina Taylor Swift at fiancé nitong si Travis Kelce sa pag-level up ng kanilang relasyon. Ang kasalan, kailan kaya? Samantala, Katy Perry at former Canadian Prime Minister Justin Trudeau, aba, at may pa-hard launch na nga ba sa estado ng kanilang relasyon? Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Save the date, Swifties! May wedding date na ang kasali na Taylor Swift at football player na si Travis Kelce. Sa kaliwat ka ng reports ng international media, ready na ang I Do ceremony na nakatakdang ganapin sa isang luxurious coastal venue na Ocean House sa Watch Hill, Rhode Island sa June 13, 2026. Siguradong abangers na ang lahat para sa wedding day ni Tay-Tay na siguradong tatatak bilang wedding of the year. Para sa mga hindi aware, espesyal ang numerong 13 kay Taylor dahil itinuturing niya itong lucky number na konektado sa kanyang kaarawan at mga tema sa musika. Matatanda ang nagsimula ang relasyon ng dalawa noong 2023 at inanunsyo ang kanilang engagement nito lamang Agosto na kinakiligan ng fans sa buong mundo. On the other hot chika, tila may pa-hard launch si American singer-songwriter Katy Perry about her love life. Sa Instagram, surpresang nag-post si Katy ng sweet photos nila ni dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa isang sweet scene sa Tokyo, Japan. Kamakailan lamang din ng naspatan sina Katy at Justin sa kanilang sweet moments habang nasa yate. Magugunitang walang nag-confirm ng kanilang relasyon, subalit marami ang nagsabi na nagkakamabutihan na nga ang dalawa dahil sa madalas nilang makitang magkasama. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Christmas Sing-Along, saan ka man sa mundo, hindi mo maitatanggi ang pagka-Pilipino mo. Tulad na lang ng mga Filipino-Americans na to na nagsha-shopping sa sikat na Phil-Am Community Grocery sa Amerika. Akalain mo, alam na agad ang gagawin ng may tumugtog na Christmas awitin. Ang kanila pong impromptu Christmas Sing-Along, panoorin.
Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa Indian philosopher na si Ramana Maharshi. Ayon sa kanya, kung gagawin mong pulis ang magnanakaw, magkakaroon ng maraming investigasyon. Pero walang mangyayaring anumang pag-aresto. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Nakapagplano na ba ng line-up ng mga activities at parties pagdating sa mga inaanak? Nako, gawin na ang listahan dahil mayroon na lang 17 days bago ang masayang pagdiriwang. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.